had it, as mentioned by Representative Adyong a while ago, had it been the intention that the impeachment proceeding be an exception to Section 270 of the National Internal Revenue Code, then the law would have said so, as it did in the Bank Secrecy Law, where it is explicitly provided that an impeachment proceeding is an exception to the confidentiality of bank deposits. Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair. Sige po. Are you finished, Honorable Padiernos? Madam Chair, maybe the committee should address this by voting on the matter after the Honorable Tino makes his manifestation. Let's hear first the position of the justice members. Madam Chair. Madam Chair. Honorable Tino and then Honorable De Lima. So just to be clear, Madam Chair, mukhang ang nangyayari ngayon, originally, the position of the BIR was, correct me if I'm wrong, kaya daw po nila sinubmit sa committee yung mga dokumento dahil sa kanilang pagtingin, covered nung exception sa batas. No, yung dahil ininterpret nila broadly yung phrase na in aid of legislation. Kaya nila binigayan. Pero ang requirement lang nila or ang parang condition lang nila ay dapat in executive session. Tama po ba, Commissioner? That is correct, Madam Chair. So yun po ang original na position nila. No, na it falls within the exception. We interpret the phrase in aid of legislation broadly as Congress exercising all its functions. Okay, so therefore, pwede, basta in executive session. However, mukhang nakumbinsi si Commissioner at ang BIR ni Congressman Adyong. kaya ngayon, mukhang nagbago na po ang posisyon nyo. At kaya nga po sabi, i-withdraw na nila. Tama po ba? Hindi po. Kasi po kung sinasabi po ng committee mismo na hindi ito in aid of legislation, hindi ho namin po pwedeng i-invoke ang Section 28. Kaya kinakailangang i-withdraw namin. Opo. So lumalabas, mas nakumbinsi ng committee as a whole, batay sa mga naririnig. No, na, well, hindi nga ito in aid of legislation, therefore hindi. No? Pero, again, this is under consideration by the committee. At ako po, actually, sumasang-ayon nga po ako sa naging original na posisyon ng BIR na broadly, yun ang ibig sabihin ng provision na yun, ng exception na yun. Otherwise, Madam Chair, sa tanong nyo, kailan pwedeng buksan yan? Kung magiging stricto tayo sa in aid of legislation, then as I said earlier, I may file a House resolution in aid of legislation requesting the same documents at lalabas, pwede na. Di ba? For as long as it is in executive session. No? And also, so in other words, ordinaryong resolution lang, pwede na nating buksan yan kung ganon. Samantala, dun sa tanong nyo pa further, kung umabot sa trial sa Senado ito, kahit ang Senate sitting as an impeachment court, hindi nila pwedeng buksan yan kung ganon. Diba? Dahil makitid ang magiging interpretasyon dun sa in aid of legislation. So parang ganun po ang sitwasyon ngayon na kailangan mag-antay tayo sa pag-file ng resolution in aid of legislation at maaaring masilip in executive session ang mga nilalaman yan. Or we can go with the interpretation that in aid of legislation is in a very broad and generic meaning. Parang ganun po, Madam Chair. Now let's hear from the Honorable De Lima. Thank you, Madam Chair. This matter seems to be a gray area.
Pero ito pong pananaw ko. The position that the only exception to the rule of confidentiality of those records is kapag ang Congress, ang House, ay nag-request in aid of legislation, but subject to that limitation that it should be an executive session, actually renders our role in an impeachment case, in an impeachment proceedings, inferior to that role as a body with legislative functions. Because ours, when sitting here in an impeachment proceedings, is a special constitutional duty. So hindi po katanggap-tanggap sa akin na ang sasabihin po ngayon ng the Honorable BIR Commissioner na babawiin na lang namin ang kahon na yan kasi nga hindi siya sakop sa exception, which is when mag-request in aid of legislation. When our role sitting in an impeachment proceedings is a special constitutional duty. It is superior to that as when we are acting merely as a legislative body. Yun po ang aking position. But of course, the issue of cautiousness is another matter. Kaya nga ho tinatawag kong gray matter po ito. Pero insulto po sa House through this committee in an impeachment proceedings na sasabihin na ito, dahil hindi ito in aid of legislation, ay hindi tayo sakop ng exception, even if hindi nakalagay sa batas. Tungkol lang yun nun sa pag-request. But sabi nga po ni Congressman Ridon, ay sabina po ito, hindi po ito ordinary request from the House of Representatives. So yun po ang aking posisyon. Madam Chair. We commend all the meaningful and vital opinions of the Justice members. We've been here for 8.5 hours already. Just to remind all of you, no? And I think we are very much divided with regards to the question of whether we will be opening this or not. But definitely, please join me, my fellow members. We will not be returning this to BIR. The only issue is whether or not we will open the same. Can we defer the resolution of this issue? With the indulgence of my fellow members, with the indulgence of Commissioner Mendoza, hindi po namin ito ibabalik. Batid po namin kami confronted ng question kung maari ba namin itong buksan o hindi, pero mas mamarapatin po naming alagaan ang kahong ito kahit po ito'y selyado. Habang amin pong pinag-aaralan ang tamang posisyon ng Justice Committee kung bubuksan o hindi. Having said so,